Isang mabiyayang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo sa umagang ito. Saglit po tayong manalangin. Mapagmahal naming Ama, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Sa araw na ito, dalangin namin na kami ay iyong ingatan sa aming pagpasok sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, sa pagmamaniho ng sasakyan. Dalangin namin, ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin namin na abutin mo ang mga may sakit upang sila ay gagaling. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong Huwebes ng umaga, mga kasolidra, ay matatagpuan sa Lucas Kabanata 9, talatang 23. Ito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasolidra, sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong sumunod kay Jesus hanggat ito ay maginhawa. Marami ang naghahanap ng pagpapala. Naghahanap ng tagumpay, naghahanap ng kagalingan at kapayapaan. Ngunit kakaunti ang handang yakapin ang halaga ng pagiging tunay na alagad. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa simbahan o pagiging bahagi ng isang simbahan. Ito ay isang panghabang buhay na pagtatalaga na nangangailangan ng pagsuko ng ating sariling kalooban upang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa Lucas 23, malinaw na inilatag ni Jesus ang tatlong pangunahing katangian ng isang tunay na alagad. Itanggi ang sarili, pasanin ang krus araw-araw, at sumunod sa Kanya. Hindi ito mungkahi lamang, mga kasolidra. Hindi lamang ito mungkahi, kundi isang paanyaya sa isang buhay ng ganap na pagtitiwala at pagsunod. Una, itanggi ang sarili, mga kasolidra. Ang unang utos ni Jesus ay ang itanggi ang kanyang sarili. Hindi ito nangangahulugang kamuhian ang ating sarili
No? Hindi ito nangangahulugan, kundi isuko ang ating sariling kagustuhan, sariling ambisyon, at makasariling hangarin upang ang Diyos ang maghari sa ating buhay. Sa ating panahon ngayon, mga kasulidra, itinuturo ng mundo na unahin mo ang sarili mo. Yun ang itinuro ng mundo sa atin. Unahin ang sarili. Sundin mo ang puso mo. Di ba? Yun ang laging sinasabi ng mundo sa atin. At gawin mo kung ano ang magpapasya sa iyo o magpapasaya sa iyo. Yun ang tinuro ng mundo para sa bawat isa sa atin. Ngunit mga kasolidra, ang turo ni Jesus ay kabaliktaran naman. No? Kabaliktaran. Ang sabi ni Jesus, unahin ang Diyos. No? Unahin siya. Hanapin ang kanyang kalooban at mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. So, nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan. Kasi sa mundo, itinuturo na unahin ang sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, ang turo niya, unahin ang Diyos. Di ba? So, ang pagtanggi sa sarili, mga kasulidra, ay nangangahulugang handa tayong talikuran ang kasalanan. No? Talikuran ng ating kapritsyo at talikuran ang pagmamataas at anumang hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Kapag ang isang tao, mga kasolidra, ay tunay na sumusunod kay Kristo, hindi na siya ang sentro ng kanyang buhay. Hindi na. Si Jesus na. Si Jesus na ang sentro ng kanyang mga desisyon, ng kanyang mga pangarap, at ng kanyang relasyon at paglilingkod. Pangalawa, pasanin ang krus araw-araw. Noong panahon ni Jesus, mga kasolidra, ang krus ay simbolo ng kahihiyan, simbolo ng pagdurusa, at simbolo ng kamatayan. Ngayon, ang pagpapasa ng krus ay hindi simpleng pagtitiis lamang ng mga problema sa buhay. Ito ay ang kusang pagtanggap sa anumang sakripisyong kaakibat ng pagiging tapat kay Kristo. Maaring kabilang dito ang paninindigan sa katotohanan kahit pagtawanan. Di ba? Maaring kabilang dito ang pagpapatawad sa mga nakasakit. O maaring kabilang nito ang paglilingkod kahit walang kapalit. Pananatiling tapat sa Diyos kahit may pag-uusig. Maaring kabilang dito ang napakahalaga ng salitang araw-araw. Dito ay pinakita na ang pagiging alagad ay hindi minsan lamang, mga kasolidra. Hindi sapat ang pagiging magsigasig tuwing linggo lamang. Araw-araw. Araw-araw tayong tinatawag na piliing sumunod kay Kristo Jesus. So, bawat araw ay may mga pagkakataong kailangan nating piliin kung susundin ba natin ang ating sariling kagustuhan o ang kalooban ng Diyos.
Pangatlo, hindi sapat ang pagtanggi sa sarili at pagpapasan ng krus kung hindi naman tayo sumusunod kay Jesus. Ang tunay na pagsunod ay may kasamang pakikinig, no? May kasamang pakikinig sa salita ng Diyos. May kasamang pagsasabuhay sa kanyang mga utos. May kasamang pagtitiwala sa kanya sa lahat ng pagkakataon. May kasamang pananatiling tapat kahit mahirap ang landas. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan siya ang ating Panginoon at hindi lamang tagapagligtas. Maraming gustong tanggapin si Jesus, mga kasolidra, bilang tagapagligtas. Ngunit ito ang problema ngayon. Ayaw siyang kilalanin bilang Panginoon ng kanilang buhay. Kasi ang tunay na pananampalataya ay nakikita hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating pamumuhay. Ang halaga ang pagiging alagad. No? Pagiging alagad. Hindi itinago ni Jesus na may halaga ang pagsunod sa Kanya. May mga pagkakataong mawawala ang ating kaginhawaan. May pagkakataong maiiwan ang ating dating pamumuhay. May pagkakataong makakaranas tayo ng pagtanggi. May pagkakataong maaaring mawalan tayo ng ilang relasyon o oportunidad dahil sa ating paninindigan. O may pagkakataong ngunit ang kapalit nito ay higit na dakila. Kapag isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, natatagpuan natin, no? Natatagpuan natin ang tunay na layunin, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ang pansamantalang sakripisyo ay hindi maihahambing sa walang hanggang gantimpala, mga kasolidra, na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga tapat na lingkod, na mga anak. Ang hamon sa makabagong Kristiyano ngayon, mga kasolidra, sa kasalukuyan, maraming tukso ang humihila sa ating atensyon, di ba? Maraming tukso. Una na doon yung materialismo, di ba? Materialismo. Pangalawa, yung kasikatan. Pangatlo, yung social media ngayon. Ay pang-apat, makamundong pamumuhay at pansariling ambisyon. Ito yung mga humihila sa atin, no? Ito yung mga tukso na humihila sa ating atensyon bilang mga Kristiyano. Kaya ang tanong ni Jesus ay nanatiling mahalaga. Nanatiling mahalaga. Handa ba tayong sumunod kahit may kabayaran? No? Handa ba tayong sumunod kahit may kabayaran? Kasi ang pagiging Kristiyano, mga kasolidra, ay hindi lamang titulo, no? Hindi lamang titulo o pangalan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Hindi sapat ang magsabing, ako ay Kristiyano. Hindi sapat. Ang tunay na tanong ay, nakikita ba kay Kristo ang ating pamumuhay? Nakikita ba sa ating buhay ang bilang anak o bilang mga Kristiyano sa ating pamumuhay? So ang Lucas 23 ay isang malinaw
na paanyaya ni Jesus sa bawat mananampalataya. Ang tunay na alagad ay hindi lamang tagapakinig ng kanyang mga salita, kundi tagasunod ng kanyang buhay. Ang pagtanggi sa sarili, mga kasolidra, ang pagpapasa ng krus araw-araw at pagsunod kay Kristo ay hindi madaling landas. Hindi madali. Ngunit ito ang landas na nagdadala sa tunay na buhay. Nagdadala sa tunay na kapayapaan at walang hanggang kaluwalhatian. Naway maging handa tayong isuko ang ating sariling kagustuhan upang ang kalooban ng Diyos ang manaig. Sa bawat araw, mga kasolidra, no? Piliin nating maging tapat na alagad ni Kristo, sapagkat ang pinakamahalagang tagumpay sa buhay ay hindi ang makamtan ang lahat ng nais ng mundo, kundi marinig balang araw ang mga salitang magaling, no? Magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra, mga kapatid. Ang hamon sa atin ng salita ng Diyos ay hindi lamang ang makinig kay Jesus, kundi ang tunay na sumunod sa Kanya. Sinabi ni Jesus, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ang pagiging alagad ni Kristo ay nangangailangan ng araw-araw na pagpapasya na unahin ang kalooban ng Diyos kaysa ating sariling kagustuhan. Tanungin natin ang ating sarili, mga kasolidra. Handa ba tayong isuko ang anumang ugali o kasalanang humahadlang sa aking relasyon sa Diyos? Handa ba natin isuko yan? Ha? Handa ba akong magtiis at manatiling tapat kay Kristo kahit may kahirapan, pagtanggi o pagsubok? Nakikita ba sa aking mga salita, kilos, at pamumuhay na ako ay tunay na tagasunod ni Jesus? No, hindi lamang tayo maging mga Kristiyanong nakikilala sa pangalan, kundi mga alagad na namumuhay ayon sa halimbawa ni Kristo. Sa bawat araw, mga kasolidra, piliin nating itanggi ang sarili. Pasanin ang ating krus ng may pananampalataya at sumunod kay Jesus ng may buong puso. Simulan ang bawat araw sa panalangin na nagsasabing, Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. Gamitin mo ang aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa ganitong paraan, mga kasolidra, magiging buhay na saksi tayo ng pag-ibig at paghahari ni Kristo dito sa mundo. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita na nagpapaalala sa amin ng tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Hesukristo. Salamat sa paanyaya mong sumunod sa Kanya. Tanggihan ang aming sarili, pasanin ang aming krus araw-araw, at mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, amin pong inaamin na maraming pagkakataon na inuuna namin ang aming sariling kagustuhan kaysa
sa iyong layunin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa aming pag-aalinlangan at sa mga sandaling naging mahina ang aming pananampalataya. Linisin mo ang aming mga puso at bigyan mo kami ng bagong lakas upang mamuhay ng tapat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.